Congressman Ortega for that short Mr. Chair. interpellation. Yes, Congressman Abante. If I can just advise Mark Taguba, no? You want to be a legitimate businessman, correct? Yes po, Your Honor. Huwag ka na mag-ano ng mga illegal pang kontrabando para hindi mo na kontakin pa yung Davao Group, di ba? Yes po, Your Honor. Inisip mo yung sarili mo. Yun ang unang-unang dapat mong gawin. Oh. Yes po, Your Honor. Then, I would like to ask Mr. Chair if we can ask Mr. Taguba to submit to us his personal ledger. Doon nakalista yung mga pinagbigyan mo ng pera at kung sino-sino. Yes po, Your Honor. Meron ka bang notebook o listahan? Hahanapin ko pa po yun. Matagal na po kasi. 7 taon na nakakalipas. Sige. Para pagka ito'y nakita mo, submit mo dito sa committee. Yes po, Your Honor. Okay, so before the next interpellator, Mr. Chair. if I may, I'll just ask a few questions kay Jimmy Guban. Jimmy, yung bang Henry Tan na nabanggit mo kanina, isa siya sa kagaya ni Mark Taguba na player sa customs. When I say player sa customs, siya ang nagpa-facilitate ng mga importation. Financier, Your Honor. Financier. Binibigay. Katulad po yun kay Mark. Si Mark, merong Chinese na kausap, binibigay sa kanya. So si Mr. Henry Tan, isa rin ganun. So, alimbawa, kagaya nung nabanggit kanina ni Mark, yung bang si Hong Fei ay kakilala mo? Hindi po, Your Honor. So, paano siya naging kliyente mo? Si Kenneth Dong po kasi ang kliyente ko eh. So, Sige. So, bali, ang middleman ay si Kenneth Dong. And then, etong si Henry Tan ay ganun din ang kanyang partisipasyon. Opo, Your Honor. Parang sila yung naghahanap na mag-i-import dahil meron silang kakilala sa loob ng customs para maipalabas yung mga importation na ito. Yes, Your Honor. Marami silang consignees, the same with Mark. Okay. Merong 3, 5. Din yung mga shipper from the port of origin, sila ang nagmamanage nun. So, in fact, kung i-share ko kay Mark, yung shipper dapat nun ay makuha nila para pag galing doon sa port of loading, port of origin, malalaman kung sino yung mga incorporator din nun. Okay. Then malalaman po natin kung sino ang nag-load. Pero posible rin, no? Posible rin na yung mga incorporator fictitious. Hindi totoo. Yes, Your Honor. Ganun po ang ginagawa. Most common po ang Chinese businessman. Kaya ayaw nila dito magkaroon ng sariling consignee. Kasi karamihan doon may violation eh. Dahil karamihan po noon, in-French product po pagkagaling China. In fact, karamihan po ng importation ay bawal. I think if I'm not mistaken, nang umatin ako ng seminar, around the world, that is 80%. Pagkagaling sa China, ay dapat niya nasa red lahat. To include agricultural products. So, dapat, is that a customs policy? Yan ba ay policy, Attorney Buko? Na lahat ng importation na galing ng China ay dapat nasa red lane? Not necessarily, Your Honor. So, ano yung mga maaaring hindi mapasok sa red lane na galing China na importation? I'm not certain, Your Honor. So, how would you now classify any importation coming from China na maipasok sa red lane? So, si Attorney Buko muna, anong, di ba kasi merong classification, di ba? So, normally, kapag ang importation, ang goods ay galing ng China, ay red lane kaagad yan. Tama? Ngayon, unless accredited at merong magandang track record yung nag-i-import, yun lang siguro ang pwede maging green lane. Tama? Green or yellow, Your Honor. Green or yellow, no? Pag yellow, may inspection. Pag green, walang inspection. Tama? So, tama ba yun, Jimmy? Your Honor, medyo, okay po, tama po yun. Yung intelligence group po ng Bureau of Customs, under po niya yung Risk Management Office. Where yung selectivity ay under din po noon, yun yung 5. May super green lane pa nga po eh. Then green, then yellow, then red. 5 po Super yun. green lane? Yes, Your Honor. Is that part of the classification under the policy of the Bureau of Customs? Yes, Your Honor. There is such a super green lane for... Super green, green, yellow, and then red. Okay, sige. Thank you.
Tapos, Yes, Your Honor. Ang nag-classify po niyan under the Risk Management Office. So may HIPI po yun under ngayon ng, if I'm not mistaken, under po yan ng Deputy Commissioner for Intelligence. so, This is where intelligence, kung gaano po kaimportante. Kaya nga ako, yung source ko po ng intelligence is not from the Philippines. It is always my source from abroad. ibig Dahil mong, ay, sorry po. so, ibig mong sabihin na yung intelligence data, ayan ang basihan para kung ilalagay sa red, yellow, green, o super green. Yes po, Your Honor. Sige, malinaw na kasi hindi familiar sa amin sa akin, no, personally, yung color coding na yan. That is why, Your Honor, there is profiling. There was profiling ever since nailagay na yan dyan. So all shipments na dumarating sa Yes, Your atin, may Honor. profiling kayo. Yes, Your Honor. Supposed to be gagawin kung hindi po nabubulag yung manager na So nandoon. kahit na ito ay isang importation ng isang legitimate company rito, may profiling Yes, pa rin Your kayo. Honor, complete po. Kaya nga po nadidetermine according to the World Customs Organization. Kaya po, pag mga international companies, nandoon po yung Super Glen Lane according to the World Customs Organization. Kasi yan po ay proven na talagang malinis, malinaw ang mga kargamento. Okay, So sige. nagkakaroon po ng green, ng yellow, ng red, dahil po yun dahil sa profiling. Nalalaman po natin yung sa mga partner natin abroad na itong kargamento na to, nag-iipit. So lalo na po pag China. Nag-schooling po ako ng ilan, pero palagi ang target ang China eh. Kasi nga nandoon karamihan, 80% halos ang produkto doon ay gaya-gaya. So yun po ang Yung inano ngayon ng fake. IPO. Ang ibig Yes, Your sabihin, Honor. gaya-gaya, fake. Fake, Your Honor. Okay. So kaya po kalamitan dyan talaga, karamihan dyan ay nandoon sa red, yellow. Palaging may examination yan, may x-ray. Then pagdating po doon sa valuation, inaayos din po yun kasi marami po doon, ang karamihan talaga ay mali ang deklarasyon. Di ba, bago naman paratingin dito, doon sa port of origin, may mga dokumentong ina-advance papunta rito, correct? Attorney Buko. Yes, Your Honor. And what do you call this document? Your Honor, those are the shipping documents such as the inward foreign manifest, the bill of lading, the Okay. invoice. And in that bill of lading and forward manifest, nandyan naka-identify kung ano yung mga yan. Yes, Your Honor. The importer, the description of the goods, the quantity, the weight, etc. Even the value of the goods. Yes, Your Honor. Okay. Now kay Mark Taguba. Mark, yung pinacilitate mo yung container na yan na naglalaman ng magnetic lifter, tama? Magnetic lifter. Ano ba yung nasa laman ng container na pinacilitate mo? Cylinder po. Yung cylinders, no, na naglalaman ng shabu. Wala. Anong declaration? Anong nasa bill of lading? Ayun nga po, ang nakalagay lang po doon, hindi ako nagkakamali. Footwear, cutting board. Wala pong nakalagay So, na metal ikaw cylinder. bilang tracker and customs facilitator, hindi mo na sinisiguro. Pagka nakalagay dun sa dokumento, ito ay footwear, general merchandise, okay na sa iyo yun. Opo. So, hindi mo alam na kung ang totoo palang laman nun, maaring baril, maaring drugs. Pwede ko pong idagdag sana. Kaya rin naman isa sa mga nanigurado din ako na walang laman na kung ano pa man yun. Kasi po ay may AFTA po yun eh. Kasi yan China Free Trade Agreement. So yun po ay may... AFTA. Is that a certification? Opo, galing Okay. China. So yan po, pinatunayan po sa korte ng examiner na totoo po yun. So, ay, yung ibig sabihin, kung titingnan natin mabuti, dahil may AFTA certification yan, sa mata ng China, ang kanilang pinarating dito ay illegal. Yes po. Kasi po, So may kasapakat sila doon. Meron silang kasabwat doon. yun, wala po akong personal knowledge doon. Pero- Kasi hindi naman maaaring ilagay nila sa bill of lading na may shabu dyan. Tama po kayo. At hindi naman nila isi-certify. Pero tama po kayo doon. Pero sa side po namin, dahil tinatakan po yun ng Quarantine Bureau, pag Quarantine Bureau po, physical inspection po yan. So sa aming side, walang problema. Okay lang yung, yun lang naman yung ano namin eh, So yung nung nakita basihan namin. nung nakita mong may certification ng AFTA, Yun ang nagtiwala ka na walang droga yan. Yun po kasi yung pinaka-protection din namin eh, na Okay. para hindi masangkot sa mga ganyan. So ibig sabihin, may kasabwat sila ron. Maaari po. Hindi ba? Kasi hindi naman magse-certify yung China na ito ay AFTA kung talagang in-inspection nila ang laman ng kinarga sa loob ng container. Your Honor,
tunay kaya yung AFTA? So, malaking question din yan. Pag-usapan din natin yan sa susunod. But I just wanted to validate yung naririnig namin na info na paano naman kayo na mga kagaya mo, customs facilitator, nagnenegosyo sa loob ng customs, anong protection nyo? Kaya nga, gaya ng sinabi mo, yung AFTA certification, yun ang nagpapatunay na walang kontrabando. Supposed to be. Yes po, Your Honor. Bukod pa doon yung mga dokumento na Bill of Lading, mga SAD, lahat po yan meron pong nakalagay na certified true and correct. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang maaring naloko nitong mga importer na ito. Yes po, Your Honor. On top of your head, sino sa tingin mo ang mga maaring nagpasok ng mga kontrabando? Yung sa tingin mo lang, na mga nandyan sa ganyang klaseng negosyo. Alam niyo Not po, necessarily drugs, ha? Maaring nagpapalusot ng ibang goods. Ganun. alam niyo po, Your Honor, wala po tayong kasiguruduhan na kasi po yung drugs kahit saan naman pwede ilagay. Kahit dito sa microphone na to pwede na lang ilagay. So, para sa akin, mas importante yung protection ng mga nagpapacilitate. Kasi nakabase lang sila doon sa dokumento eh. Yan. So lahat ba ng itong mga gamit na to sisirain para malaman kung may drugs? Unfair naman. Para sa akin kung talagang seryoso para sa illegal na droga. Pero sa iyong practice, hindi ka ba nagtaka na nung nagbigay ka ng 5 million, bumilis na yung, ganun ba talaga kalakaran? Kailangan meron kang enrollment para hindi na ma-red lane yung iyong mga pinapacilitate na mga kargamento? Sabi po ni Jimmy, ano pa yan noon pa. Pero sa akin po kasi, yung sa aking experience, nung una pa lang ako, nagsisimula pa lang naman ako, konti pa lang yung container ko eh. So, Konti ba yung 100 sa Hindi. isang linggo? Nung ano na po yun, nung naka-enroll na po ako, unti-unti po siyang tumaas. Pero titignan nyo po, mga 14, Teka, tanong ko lang, bago ko makalimutan. Nung naka-enroll ka na, kamo tumaas. yes po yun. Bakit tumaas? Bakit tumaas? May nagtiwala sa'yo ng importer. Yes po, kasi tracker ako eh, yung lamang ko rin eh. So, And kilala mo lahat niya mga importer na yan? opo, nagbibigay ako ng, pagka nagdi-discarga dun sa mga warehouse, bibigay ako ng calling card ko. Tapos nakalagay din yung all-in. So, Anong all-in? Ano ibig sabihin ng all-in? yun po yung 170,000. Ibig sabihin, pag may calling card ka na may nakalagay all-in, ibig sabihin enrolled ka. Yung sa mga kliyente ko, pag nakita nila yon, mura lang yung parating Hindi, mo. kasi nga, kamon, simula nung na-enroll ka, dumami yung Opo. iyong kliyente. Opo. Sino nagbigay sa'yo ng mga kliyente? Ako po nagano ng mga kliyente ko, Your Honor. Ako po naghanap. Ikaw naghanap. Opo, kasi Walang nandun- nagbigay kasi- sa'yo. Opo, kasi nandoon sa larangan yun yung trabaho ko po eh. At sa tracker. malakas ang loob mo maghanap ng kliyente kasi enrolled ka na. Yes po, Your Honor. Okay, sige. Salamat. Congresswoman Luistro. Question for Mark Taguba. Bakit enrolled ka na sa Davao, naharang pa yung container na fina-facilitate mo for release? Ayun po, Your Honor.